Magandang araw mga bata, bagong araw, bagong aralin na naman. Ang susunod nating talakayan ay ang paglaganap ng korido sa panahon ng mga Espanyol. Kasaysayan ng pananakop. Nagsimula ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas noong 1565 nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu na nagmarka ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang layunin ng pananakop ay ang sumusunod. Una, ipalaganap ang Kristyanismo. Ikalawa, pagpapalawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga sakop na mga bansa. At ikatlo, paghahanap ng mga materyales na pantustos sa pangangailangang pang-ekspedisyon. Pagbago sa panitikan. Sa pagdating ng mga Espanyol, nagkaroon ng malaking pagbabago sa panitikan ng Pilipinas. Ang mga katutubong akda ay sinunog at pinalitan ito ng mga pampanitikang may kinalaman sa Kristyanismo na nag-impluwensya sa ating kultura at tradisyon. Lumaganap din ang panitikang panulaan, kagaya ng mga tulang liriko, awit, korido, at ang pasyon. Namayani sa larangan ng drama ang mga dulang panrelihiyon gaya ng sinakulo, moro-moro, at sarsuela. Katangian ng mga panitikan sa panahon ng mga Kastila ayon kay Jose Villa Panganiban. May sari-saring kaanyuan at pamamaraan kagaya ng mga panulaan at drama. Karaniwang paksain ay panrelihiyon. Halimbawa rito ay ang panunuluyan, tibag, lagaylay, sinakulo, salubong, at iba pa. Katangian ng mga panitikan sa panahon ng mga Kastila. Ayon kay Jose Villa Panganiban, sumasalamin sa kanluraning pamumuhay at kultura lalong-lalo na sa Espanya. May dalawang uri ng tulang romansa, ang awit at korido. Ngayon ay bumalik po tayo sa quizzes para sa ikalawang pagganyak.
Magandang araw mga bata! Bagong araw, bagong aralin na naman. Binabati kita dahil iyong nalampasan ang unang aralin, ang paglaganap ng korido sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ang susunod nating talakayan ay ang kaligirang pangkasaysayan at mga tauhan ng Ibong Adarna. Paglalakbay sa mundo ng mahiwagang ibon at mga bayani. Ang Ibong Adarna ay isang mahalagang akdang pampanitikan sa Pilipinas na naglalaman ng mga elemento ng kasaysayan, kultura at tradisyon. Sa mga susunod na bahagi, ating tatalakayin ang mga pinagmulan at impluwensya ng akdang ito sa ating lipunan. Pinagmulan ng akda. Ayon kay Pura Santillan Castrense, ang tiyak na manunulat ng Ibong Adarna ay hindi matukoy. Maaaring ang akdang ito ay nagmula sa mga kwentong bayan mula sa iba't ibang bansa sa Europa, kagaya ng Romania at Denmark. Impluwensya ng mga tulang romansa. Ang tulang romansa ay naging tanyag sa Europa noong panahon ng medieval. Ang mga tulang ito ay naipasok sa kulturang Pilipino mula sa mga Espanyol. Pagdating sa Pilipinas, ang mga tulang romansa ay dumating sa Pilipinas mula sa Mexico noong 1610 at ito ay ginamit ng mga Espanyol upang himukin ang mga katutubo sa Kristyanismo. Pagsasalamin ng kaugalian ng mga Pilipino. Masasalamin sa Ibong Adarna ang mga pagpapahalaga ng mga Pilipino, gaya ng pagiging makadiyos at mataas na pagpapahalaga sa puri ng kababaihan. Ang akdang ito ay nagpapakita ng katatagan sa pagharap sa mga pagsubok. Panitikan at kasiyahan. Nagbigay ng pagkakataon ang Ibong Adarna para sa mga Pilipino na mapahalagahan ang kanilang kultura sa pamamagitan ng pagsasalaysay at sa masining na pagpapahayag kagaya na lamang ng tula-dulaan. Popularidad sa mga pagtatanghal. Ang pagtatanghal sa Ibong Adarna bilang isang tula sa entablado sa mga pistang bayan ay nagbigay saya at inspirasyon sa mga tao upang panandalian nilang makalimutan ang paniniil na kanilang nararamdaman sa ilalim ng pamamahalang Espanyol. Pagkakaiba-iba ng mga bersyon. Dahil sa pasalitang transmisyon at mga paglilimbag, nagkaroon ng iba't ibang bersyon ang Ibong Adarna. Ang bawat bersyon ay may kanya-kanyang interpretasyon at kwento ng mga tauhan. Pag-aaral ni Marcelo P. Garcia. Masusing pinag-aralan ni Marcelo P. Garcia ang mga bersyon ng Ibong Adarna noong 1949. Ang kaniyang pagsusuri ay nagbigay diin sa mga aspeto ng kwento at paglinang ng isang siping malaya ang daloy. Ang kaniyang sipi ang ginagamit sa mga paaralan hanggang sa kasalukuyan. Mga tauhan ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay may iba't ibang tauhan na nagdadala ng mga mahahalagang mensahe sa kwento. Ang bawat tauhan ay may kanya-kanyang katangian at papel na ginagampanan. Ang Ibong Adarna. Ang makapangyarihang ibong nakatira sa puno ng Piedras Platas na makikita sa bundok Tabor. Ang mahiwagang ibong tanging makapagpapagaling kay Haring Fernando sa pamamagitan ng magandang tinig nito. Haring Fernando.
Siya ang hari ng kahariang Berbania na nagkaroon ng malubhang karamdaman. Reyna Valeriana. Siya ang kabiyak ni Haring Fernando at ina ni na Don Juan, Don Pedro at Don Diego. Nagkaroon siya ng likas na otoridad na magdesisyon para sa kaharian at para sa kapakanan ng kanyang pamilya sapagkat nagkaroon ng karamdaman ang kanyang asawang hari. Don Pedro. Si Don Pedro ang panganay na prinsipe at may mapagmataas na ugali. Nakipagsapalaran siyang hanapin ang mahiwagang ibon sa bundok Tabor. Don Diego. Si Don Diego ang pangalawang anak ni Haring Fernando, isang prinsipe na nahuhumaling sa kasiyahan at pagkain. Siya rin ay tumungo sa kabundukan upang hanapin ang ibong makapagpapagaling sa kanilang amang may mulubhang karamdaman. Don Juan. Si Don Juan ang bunso at pinakamabait na prinsipe. Siya ay masigasig, matapang, at handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya at sa kaharian sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap. Siya ang prinsipeng nakahuli sa ibong Adarna sa bundok Tabor. Doña Maria. Si Doña Maria ang prinsesa ng kaharian at minamahal ni Don Juan. Kilala siya dahil sa kanyang pagiging makapangyarihan, kagandahan, talino, at kabaitan na nagbibigay inspirasyon sa mga tauhan. Haring Salermo. Si Haring Salermo ang makapangyarihang hari ng Reino de los Cristales, isang hari na may matinding ambisyon at kung minsan ay nagiging mapagmataas sa kanyang kapangyarihan. Nagbigay siya ng mga matitinding pagsubok kay Don Juan. Doña Leonora. Si Doña Leonora ang prinsesa ng kaharian ng Armenia at ginugol ang kanyang puso kay Don Juan. Kilala siya bilang maganda at matalino. Tema at mensahe ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay puno ng mga tema ng pag-ibig, sakripisyo at katapatan na nagpapakita ng mahahalagang aral na dapat pagnilayan sa buhay. Kahulugan ng mahiwagang ibon. Ang Ibong Adarna ay simbolo ng pag-asa at kagalingan. Ang kanyang makabuluhang awit ay may kapangyarihang mapagpagaling ng anumang sakit na kumakatawan sa pagnanais ng mga tao para sa kalusugan at kasiyahan. Pag-ibig at sakripisyo. Sa kwento, makikita ang pag-ibig ng tatlong magkapatid para sa kanilang ama. Dito makikita na handang hamakin ng isang taong tunay na nagmamahal ang lahat, kahit delikado ang kasasaglakan nito. Pamilya at tungkulin. Ang mga tauhan ng Ibong Adarna ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya. Si Don Juan, bilang bunsong anak, ay handang gawin ang lahat para sa kanyang mga kapatid at magulang na nagpapatunay sa pagpapahalaga sa pamilya. Katapatan at katapangan. Ipinapakita ng Ibong Adarna ang katapatan ni Don Juan sa kanyang misyon. Ang kanyang katapangan sa pagharap sa mga pagsubok na dulot ng matinding dedikasyon ay naglalarawan ng tunay na pagkakaroon ng moral na prinsipyo. Paglalakbay at pagsubok. Ang kwento ay puno ng simbolismo, lalong-lalo na sa paglalakbay ni Don Juan na kumakatawan sa mga hamon ng buhay
at mga katatagan. Ito sa pagharap ng mga naturang hamon. Ang kanyang mga pagsubok ay nagpapakita na sa bawat hakbang ng paglalakbay ay may mga aral na dapat matutunan at pahalagahan. At doon nagtatapos ang ating talakayan, mga minamahal naming estudyante. Pumunta sa quizzes para sa isa na namang pagganyak. It's 18 hours.